Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaksyon itong post ng PTV4, Philippine State Control Media, posted 1 hour ago. News update. Maari pang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos mula sa mga Class E o pinakamahihirap na Pilipino sa mga susunod na buwan ayon sa Okta Research. Sabi ni Okta Research Fellow at Professor Ranjit Rai, posibleng magkaroon ng malaking epekto sa pagtingin ng mahihirap na Pilipino ang mga ipinatutupad na programa ng administrasyon, partikular na ang pagbebenta ng murang bigas. Ngayong araw, sinimulan ang 20 bigas. Meron na ang pag-aalok ng tig 20 pesos kada kilong bigas. Unang tiniyak ng Malacanang na hindi ikinababahala ng Pangulo ang resulta ng alinmang surveys. Bagamat batid na pagkilala sa kanyang patuloy na trabaho, ang survey na nagsasabing nananatiling siya ang pinagkakatiwalang opisyal ng gobyerno sa bansa, via Clay Pardilla. Okay, una kong reaction dito is may dalawang klaseng surveys ngayon. Una, yung mga credible o matitino. Okay, ito, opinion ko lang ito. Ang mga matitinong surveys, yung Pulse Asia, SWS, WR Numero, at saka Publicus Asia. Matitino yan. Basta yan ang nag-publish ng resulta nila, naniniwala ko. Okay. Kaya lang, may mga surveys din na hindi ako naniniwala. Okay, opinion ko lang ito. Okta Research, hindi ako naniniwala sa kanilang survey. Tangerine, hindi ako naniniwala sa kanilang survey. So, magkasalungat ang resulta ng survey, itong Okta Research at saka Pulse Asia Research. Sa halos the same period, sinasabi na may pinakamataas na trust and approval rating among our top 4 government officials ay si VP Inday Sara, 61%. Si Pangulong Marcos, mababa, 25% lang. Isa siya siya ang pinakamababang sa 4 na presidente, siya ang may pinakamababang trust and approval rating after 3 years sa kanilang term. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007, meron siyang 30% trust and approval rating. Si Pangulong Noynoy Aquino, meron siyang 68% trust and approval rating. Pangulong Duterte, 87%. PBBM ngayon, 25%. So siya ang hindi pinagkakatiwalaan sa 4 na presidente. So naniniwala ko dito sa Pulse Asia, ang Okta, sinasabi niya si PBBM daw ang pinagkakatiwalaan sa lahat. I'm sorry, hindi ako naniniwala dito sa Okta Research. Okay? So yan, bantayan po natin itong mga survey kasi ganyan po ang larangan sa politika. Mind conditioning. Kung kanino tayo maniniwala, bahala na ang taong bayan. Kaya ako, nag-vlog ako ng ganito to share my opinion na ang mas kapanipaniwalang survey, yung Pulse Asia na nagsasabi ng may pinakamataas, the only government official na may majority
trust and approval rating ay si VP Sara, hindi si Presidente Marcos Jr. Okay, so ito ngayon, dahil alam ng palasyo na very credible ang Pulse Asia, no one can question the credibility of Pulse Asia dahil matagal na sila sa larangan ito. Nakita ko, kahit sinasabi na hindi nababahala, again, my opinion, nababahala ang Malacanang, kaya nakafocus sila ngayon paano patasin ang kanyang rating. For the next 3 years, yan ang focus nila, pataasin ang rating. At ito na, yung pagbebenta nila ng murang bigas di 20, ang isang focus nila dito is para tataas ang rating. Well, hindi naman masama. Maganda. Wala akong problema. I have nothing against sa pagbebenta ng murang bigas 20. Ituloy nyo lang hanggang 2028. Ang tanong ko lang, bakit ngayon pa? 3 years na eh. Pangako nyo yan eh. Kung talaga sana, di sinimulan nyo noon pa. Kaya man pala eh. Bakit ngayon pa? Natunong pa ng eleksyon. Oh, diba? Hindi mo maiwasan magduda, speculate na pamumulitika lang yan. Oh. Tapos, itong Okta Research, nagpapaliwanag pa. Sila pa ang ginagamit para magpaliwanag na tataas dahil sa lalong kaduda-duda. Ang SWS, ang Pulse Asia, walang ganyang mga paliwanag. Natataas pa. Ang kanila lang kung ano yung methodology, anong resulta, anong dahilan. Tapos, ito, mga officials ng Okta, sinasabing tataas pa. Bahala kayo kung maniwala kayo. To me, pwedeng tataas. Basta, yung maramdaman ng taong bayan, ang serbisyo. Hindi yung pampolitika lang. Nung simula ng administrasyon ito, ang taas naman ng rating. Nakaabot pa nga ng 75% ang trust and approval rating ng Pangulo nung kauupo. Bakit bumulusok na ngayon? From 75, naging 25. Hindi na nararamdaman ng taong bayan totoong serbisyo na nauna ng politika. Anong dahilan? Paliwanag ng Pulse Asia, bakit bumaba ang rating ng Pangulo? Una, economic. Yung hindi kayang yung sobra ng taas ng presyo ng bilihin, inflation, hindi nila kaya. Hirap na hirap ng Pilipino. Inflation, kakulangan sa trabaho, corruption. Yun yung mga pangunahing dahilan kung bakit bumababa ang trust rating ng Pangulo. Pangalawa, yung ginawa nila kay PRRD. Yung pag-aresto, pag-kidnap at dinala sa ibang bayan. Okay? So, sana magserbisyo kayo, magbenta kayo ng mababang presyo ng bigas, tuloy-tuloy. Huwag nyo nang alalahanin yung trust rating. Susunod na lang yan ng taong bayan. Kahit ako, susuportahan ko ang administrasyong ito, pupurihin ko. Basta tuloy-tuloy lang yan na wala akong makitang bahid sa pamumulitika dahil kailangan ng taong bayan ang murang bigas. Okay? So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para maayos, repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panorin po ninyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang balay nga among bisitaon nga katumbahon na gyud. Ayo. Maingod to. Maingod to sa Ang karon mo na ni ang ilang atop nga kawayan nga lata na gid kaayo. salamat sa Ginoo ug nagtanaw sa video. Suda.
Og karon unsa imong og karon manguha na mo og kahoy. Kay matagaan na mo og lansang pako plinsin og sin para nga makabalay na mo og sin. O, manguha na gyud mi. Salamat sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa nagbideo. Na makakuha na gyud mi og kuan. Katok na gyud mi og sin og Oo. pinsen. So pila na din ni katuig inyong balay? 20 na ni katuig. 20 na katuig. So katumbahan na gyud siya. Tumbo na gyud kay gapok na kayo yung kuan. Atop Atop gabok na kaayo. tubok na kayo. Oo. Salamat pod og sa nag-sponsor ani. Oo. So salamat kayo. Salamat sa